Karunungan ay pinakapangulong bagay. Kaya't kunin mo ang karunungan. Oo, sa lahat mong kukunin ay kunin mo ang unawa. Sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig. At kung ano yung nakakapanagana sa puso, kung galit yung nakakapanagana sa puso, yun din ang makikita mo sa mga kilos nila. Pero kung pagmamahal yung nasa puso, yun din ang makikita mo sa kanila at yun din yung nagre-reflect sa anak nila. I want to appeal to intelligent individuals. Kung pakiramdam mo mas matalino ka kaysa sa akin, ikaw dapat yung nagsasalita rito. Ikaw dapat yung nakaupo rito, hindi dapat ako. Hindi ko naman dapat ilalabas yung mukha ko sa social media. Kasi yung kabobohan ng majority ng mga vlogger, hindi ko na matiis eh. Komportable na yung mga bata na pinapastos yung mga magulang nila. Hindi naman ako dapat yung nagsasalita rito eh. Hindi naman ako masyadong matalinong tao. Hindi naman ako masyadong importanteng tao eh. Ay, teka. Hindi ko pala totoo yung volume dito. Kaya mo kung wala si Kuya Albert. Ito na lang muna. Hansel, good morning brother. Taga saan ka? Taga Pasig po, brother. Pasig. Okay, kapitbahay. Ano tanong mo, brother? Hindi naman to tanong kaso tanong ko lang. Worry lang kasi ako nagdaan ng araw na wala ka ng one week na yata eh. Parang nangamba lang kami kasi nagchat din ako sa'yo na ano ba nangyayari sa'yo. Kaya nag-aalala kami bakit kayo hindi nag-live ng one Salamat, week na brother. Na-appreciate kita. Na-appreciate kita. Actually, ang daming ganyan ang nagme-message sa akin. Nung mga nagdaang araw, nagkaroon ako ng problema sa lalamunan ko. So, mayat maya, halos araw-araw, kung hindi walang boses, sore throat. Kung hindi sore throat, nilalagnat. So, nagkaroon ako ng problema sa lalamunan. Tapos, syempre, di ba, may mga pagkakataon na, nag-antibiotic kasi ako ng mga nakaraan. Ang problema lang nga, nakakalimutan ko minsan mag-antibiotic, napapaskip-skip. So, ngayon, kinabukasan tuloy, balik na naman yung sore throat ko. Tapos, alam mo yun, tuwing madaling araw siya sumusumpong eh. Doon sa oras mismo na dapat magla-live ako. Baga, nagsisimula yung mga bandang alas 2 na madaling araw. Tuloy-tuloy na hanggang alas 6 ng umaga, alas 7 ng umaga, hanggang matulog ako. Tuloy-tuloy yung sakit ng lalamunan. Nung mga nakaraan, bago ako mag-live, kung mapapansin ninyo, magaspang na yung lalamunan ko nun eh. Siyempre, inuna ko muna yung kalusugan. Mas importante ang kalusugan kaysa sa, alam mo yun, may mga mahirap kasing mahirap magkasakit lalo na katulad sa akin. Wala akong anak, wala akong asawa, wala akong pamilya, 'di ba? Babayad ka ng mga tao para bantayan ka sa ospital, ganoon ang bagsakan nun. Oo, may mga tropa na every now and then bibisita sa'yo, pero hindi para bantayan kanyang mga yan sa ospital. Kasi nagkaroon na ako ng mga issues dati sa kalusugan na kailangan talagang ma-ospital. Pero overall, ang diretsyon dahilan talaga, health issues. Nagkaroon akong trouble sa lalamunan ko. Inuna ko muna sarili ko. Siyempre, unahin muna natin yung sarili natin bago ibang tao. Basic principle. It's time to follow my own advice. Follow up question. Buti naman po okay na po kayo ngayon. Okay na ako ngayon. Wala nang problema kasi sukat 2 beses ba naman sa isang araw kung banatan yung antibiotic then wala talaga yung sore throat. Okay, we just have to do it religiously. Yung mga nakaraan kasi nung mga bandang una-unang beses kumbaga skip ako eh. Matigas din kasi ulo ko eh. Yung usual na Pilipino ba na kapag medyo parang wala na ako nararamdaman, tigil na. Minsan naman may pagkakataon kahit may nararamdaman nakakalimutan kasi alam mo yun, maraming masyadong kausap eh. When you get to this level of life, brother, na influencer ka, marami ka na masyadong kausap. Sobrang daming kausap, nakakapagod minsan makipag-usap sa mga tao tungkol sa mga negosyong hindi na ba talaga ako interesado. Diretso. Kasi maraming nag-o-offer sa akin ng kung ano-anong negosyo eh. Ang daming nag-o-offer sa akin ng kung ano-anong mga bagay na negosyo, bla bla, pagkakakitaan daw. Tapos when you get to dig a little deeper, puta, ang marami pala ro sa mga negosyo na yung mga walang pundasyon kumbaga. Walang pundasyon. Maganda lang pakinggan yung idea. Pero pag tinignan mo talaga yung negosyo, walang pundasyon. Yun yung nakakapagod sa akin eh. Yung halos 1 oras na tayo nag-uusap, tapos pag tinignan ko ngayon yung mga papeles ng negosyo, wala palang pundasyon.
Yun yung nakakapagod talaga sa akin. Ang nakakapagod sa akin, nakikipag-usap sa mga negosyante tungkol sa mga ino-offer nila. Tapos yung mga ino-offer nila, pag tinignan mo, bulok pala. So nasayang lang yung oras ko. Yun yung pakiramdam kong nakakapagod talaga para sa akin. Kasi alam mo yun, retired naman na ako eh. Wala na akong ginagawa sa buhay ko eh. Ang gusto ko, ito talaga legit, gusto ko talaga to. Ang gusto ko, tumulong sa mga tao tungkol sa mga problema nila. Whether it be personal o negosyo. Pero pag mag-o-offer ka sa akin, tangina you damn, make sure kikita naman talaga yung ino-offer mo. Hindi yung tangina, sayang lang oras ko. Kasi ang dami kong kausap ng mga negosyante, sayang oras eh. Yung iba, scammer pa eh. At marami pong negosyante nung willing makipag-usap sa inyo. Kaysa naman okay sa akin yung makikipag-usap ka sa akin. Ang dahilan kasi may problema negosyo mo, naghahanap ka ngayon ng kahit na sinong makakatulong sa'yo para maiayos yung negosyo mo. Okay sa akin yun. Pero yung nagpapanggap kang maayos yung negosyo mo, tapos i-offer mo sa akin, tapos puta hindi naman pala totoong maayos yung negosyo yan. At ang dahilan pala kung bakit gusto mo ako maging business partner, putang ina dahil may traction ako sa social media at isang salita ko lang, bumibili ang mga tao. Amoy na amoy ko talaga yung mga ganyan. Amoy na amoy ko yan. May mga iba pa sa kanila, puta, nag-o-offer, nagbibigay pa ng kung ano-anong mga bagay na hindi ko naman gusto, na ang kapalit pala nun mas malaki pa kaysa sa bagay na gusto ko. May mga ganun eh. Yung isang negosyo na nagbibigay sa akin ng kung anumang parang, alam mo yun, hindi ko trip. Ganun. Tapos kaya pala binigyan ako nun, parang maipit ako para umuo ako sa gusto nila tungkol sa negosyo nila. Pagka ganun, taka na, sosoli ko lang sa iyo yung binigay mo sa akin. Soli ko lang sa iyo binigay mo sa akin. Sa akin simple konsepto eh. Matuto ka ng konsepto na dapat pag magbibigay ka ng kahit na ano, at least man lang kahit papano, either walang kapalit kung hindi talaga masyadong maganda yung bagay na ibibigay mo, o at least at the very minimal kung meron kang hihingin kapalit nung ibinibigay mo, kahit man lang paano gusto man lang nung tumatanggap. Yung iba di marunong pumosisyon eh. Di marunong pumosisyon, magbibigay ka ng bagay na hindi gusto nung tumanggap, tapos meron ka palang behind the scene na kapalit nung bagay na ibinibigay mo, kaya mo pala binibigay yun. Hindi marunong pumosisyon eh. Sa bagay, ano naman yan eh, kumbaga yan yung mga parang problema na ng mga nasa iba-ibabaw. Kasi ang karamihan ng mga tao talagang hindi talaga naaalala ng iba pang mga tao eh. Pero isa yan sa mga pinakamalalaking nakakapagod talaga sa akin, yung dami ng mga negosyanteng nag-o-offer sa akin ng kung ano-anong mga bagay, and they get my time. Kasi alam mo yun, galante ako pagdating sa oras, nagbibigay talaga ako ng oras sa kapwa-tao eh. Tapos yung pala, turns out, may i-offer silang bagay, tapos yung i-offer nilang bagay, hindi naman talaga kapaki-pakinabang, na ang dahilan pala kung bakit nila ino-offer sa akin, yung kung ano man yung business deal, na magiging parang business partner daw nila ako, kasi wala palang magmamarket ng negosyo nila, at ang pinaka-worst pa nun, tangina bulok pala yung negosyo. Worst niyan, scamming yung negosyo. Ganito ikagagawin natin, Boss Chester. Kasi ganito, ganyan, kailangan natin ng investor. Okay, sige. Okay, sige. Kailangan ng investor. Good, okay, sige. Paano kikita yan? Ganito, ganyan, ganon. Parang hindi nagtutugma. Nagawa nyo na ba dati yan? Oo, ano nangyari? Tangina, hindi may paliwanag eh. Tangina, yung pala, turns out, marami lang kwento, madaming kuda, pero wala palang laman. Daming ganyan. Ingat kayo, lalo na sa mga nagpapa-invest. Ingat kayo sa mga yan. Ingat kayo sa mga taong nagpapa-invest. Ingat kayo sa mga taong nagpapa-invest. Puta karamihan, hindi naman lahat pero napakaraming mga lumapit sa akin na either niloko ng nagpapa-invest o pinapa-invest ako ng pera do sa negosyo nilang bulok at walang kwenta na hindi nila mapapaldo ng sila lang. Tangina, pag magpapa-invest ka, siguraduhin mo naman pumapaldo naman yung putang inang negosyo mo. Kaya ka pa na nagpapa-invest kasi palug tapos naghahanap ka pa na idadamay, tangina ka. So pero diretsahan lang ako. Alam nyo na yan, diretsahan lang ako. Sa akin, kung yung negosyo mo pumapaldo, gusto mo ng expansion at malaki ang pera pinag-uusapan, pwede ka namang umutang. Kung malaking pera pa ang gusto mo, pwede ka mag-invest. Pero ang pinaka bottom line yan, simple. Kapag ka nalulugi ka, magpapa-invest ka pa, anong kagaguhan yung ginagawa mo? Nalulugi ka, kainin mo yung lugi mo. Huwag ka naman damay na iba pang tao. Ganun. Sorry for that. Hindi naman kasama yun sa tanong. Pero yun yung isa sa mga pinakamalalaking nakakapagod talaga sa akin, being an influencer. Isa sa mga nakakapagod sa akin yung being an influencer. Yung dami ng mga taong lumalapit na merong ino-offer sa akin tungkol sa negosyo nila. Tapos yung ino-offer nila,
Kaya pala nila ino-offer sa akin yun para pumaldo yung negosyo nila kasi diretso straight out bulok talaga yung negosyo nila. Papaalala ko lang sa inyo Pilipinas at lagi ko parang ipapaalala lalong-lalo na sa mga negosyante na ang pinakamabilis na paraan para sumikat yung negosyo mo kailangan maayos yung produkto mo, maayos ang serbisyo mo, maayos ang marketing mo. Sisikat ang produkto mo. Pero ang pinakamabilis na paraan para sumikat ang produkto mo na masira ka sa mata ng mga tao, pag bulok yung produkto mo, bulok yung serbisyo mo, sinabayan mo ng matinding marketing, tignan mo kung paano ka bilis ka masira sa mga tao. Hindi naintindihan ng mga tao yan eh. Tangina, ang daming nagninegosyo, hindi naintindihan yan. Pag bulok pa yung serbisyo mo, ayusin mo muna. Bago mo lagyan ng malupit at matinding marketing, ayusin mo muna ang negosyo mo. Bakit? Kasi yung simpleng konsepto na pag sira yung produkto mo o sira yung serbisyo mo o walang kwenta yung produkto o serbisyo mo, pababayaran mo sa mga tao ng mahal dahil nagbayad ka ng mahal na marketing, yan ang pinakamabilis na paraan para i-expose ka ng mga tao. Magrereklamo tao sa social media, ano kayo? Magrereklamo ang tao sa social media. Kung dati nagagawa pa yan, ngayon hindi mo na kayang gawin yung ganyang klaseng bulok na serbisyo, bulok na produkto, ibebenta mo sa mga tao tapos kukuha ka ng magaling na influencer. Hindi gagana yan. Masisira ka lang sa mga tao. Pag nagreklamo ang mga tao ngayon, pinapakinggan na ng iba pang mga tao yung reklamo ng ordinaryong taong bayan. Hindi na katulad dati na pag itinibi mo yung bulok na serbisyo mo, puta maraming pupunta sa iyo. Tapos bahala na, magdidemanda ba yan o hindi, ganun na lang ang bagsakan. Pero ngayon, putang ina. Ang mga negosyo ngayon, winawasak na ng mga taong bumibili ng serbisyo nila kapag nalamang bulok pala yung serbisyo mo o yung produkto mo. Anyways, sige brother, go. Baka may tanong ka. Pagsilbihan muna kita, pagsilbihan ko muna yung mga tanong ninyo. But enough of me kasi wala naman masyadong pakinabang kung sino talaga ako eh. Okay lang, Brad. First of all, happy first Project 1 and pala. Di ba, tama ba, kailan ka ba nagsimula? Mayo ba? Yung sa Tondo, May 1. Na-appreciate ko, brother. Mukhang nakatutok ka talaga sa akin ng gusto. Na-appreciate ko yun sobra. Sigurado malaki na ipinagbago ng buhay mo. And na-appreciate ko siya dun sa standpoint. Na-appreciate ko siya dun sa standpoint na okay, nakatutok, okay, clap. Pero na-appreciate ko yun dun sa standpoint na dahil matagal ka na nakikinig, marami ka na rin napakinabang sa akin. At alam mo na yung narrative ko na ang dahilan kung bakit ko lang talaga pinagtsatsagaan gawin tong putang inang social media na to. Dahil sa mga kapwa-tao na alam mo namang hirap na hirap sa buhay, na pag napausad ko yung mga buhay ninyo, na hindi ko naman kayang gawin yun ng ako. Kayo ang kailangan kumilos, bibigay ko lang sa inyo yung idea, ipagdadasal ninyo ako pagkatapos and then I get to go to heaven. Na-appreciate kita. Brother, thank you. Ito na last kong question, brother. Nababatid na din kasi ako sa situation ko. Dahil ito sa mga magulang ko, kaibigan ko, co-worker ko. Kadahilanan, pinipilit nila ako mag-asawa kahit hindi ko pa kaya. Sa lahat, binibuild ko muna yung sarili kong bundason, inaano ko muna yung pagiging single, enjoy ko. Hindi nila maintindihan kasi yung concept na ang gusto kong mag-enjoy muna sa sarili kaysa mag-asawa. Kasi alam mo, napapaligiran na ako ng toxic mga kabisip. Kaya yung narinig ko yung sinabi mong karunungan karunungan yung sinabi mo yun eh. Mabuting kalimutan ko sinabi mo. Basta may sinabi mong karunungan eh. Dalawa yun. Yung isa, karunungan pinakapangulong bagay. Sa lahat ng pipiliin mo. Yun. Yung isa naman, mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan. Napaghalo mo yung dalawa. Yun lang po, brother. Kasi napaka-toxic niya. I mean, iniiwasan ko na din yung mga kaibigang putyak. Toxic talaga, visit talaga. Pagka ayoko naman sa tao ang nasa paligid mo, ang ibig sabihin nun, kailangan mong kumilala ng mga bagong tao. Para mabawasan yung mga toxic na mga tao, kailangan mong palitan yan ng mga matitinong tao. Kasi pag binabawasan mo lang yung mga toxic na tao, tapos hindi ka nagdadagdag ng mga bagong tao, anong nangyari? Nauubos ang mga tao sa paligid mo. And that gets you in a very lonely spot. Bagay. Yun lang naman, brother, nahihirapan ako sa situation. Kasi kasi yung mga kaibigan ko, mga nag-asawa, pinakamabata nga 14 years old, nag-asawa, tapos simulan na ginuman kami, nagreklamo dahil pangat pala mag-asawa ng mga kasunod. Ikaw naman gumagawa ng buhay, di ba? Wag mo pa sa akin paano yan.
Totoo. Hindi lang, nakakabisit lang. Ano, tanong mo? Nakakabisit lang. Paano tanong ko dun, brother, iwasan ko na ba yung mga ganun tao? Ayoko naman iwasan yung magulang ko kasi baka ako na lang nag-iisang lalaki sa kanila, wala pa rin ako sa Parang, sabi ko naman sa magulang ko, maghintay na lang kayo pwede. Wala pa akong pundasyon eh, wala pa akong napapatunayan sa sarili ko eh. Nakatira ka ba sa magulang mo? Kasama ko lang yung tatay kong PWD. Okay, kaya ka natotoxican. Lipat ka ngayon ng bahay. Yun nga eh. Diba? Kasi in case hindi nyo napansin, Pilipinas, in case hindi nyo napansin, mahal ang presyo ng peace of mind. So ano ibig sabihin nito? Yeah. Ang kailangan mong una munang mabuild, if I may suggest, ang kailangan mong una munang mabuild, yung mataas na level of tolerance sa toxicity. Tignan mo, parang katulad sa akin, toxic din naman ako eh, pero natotolerate ko sarili ko. Toxic din naman yung social media eh, pero natotolerate ko. Toxic din naman yung mga tao sa paligid ko sometime in the past eh, pero natotolerate ko. Tignan mo yung dami ng mga taong nag-awol in the past, diba? Na may mga reklamo lahat ng mga tao na yun, na ako nagtsatsagang makinig sa mga reklamo nilang wala namang kakwenta-kwenta yung marami. Kesyo wala raw tulog, putang ina, walang tulog, naka-aircon ka pa. Walang tulog sa oras ng tulog, nagsa-cellphone ka dahil libre ang internet, naka-wifi pa. Sirereklamo sa akin yan na parang kasalanan ko pa na wala kang tulog. Putang ina, anong ka-istupiduhan yun? Diba? Sa oras ng tulog, nagsa-cellphone ka kasi libre ang internet. Ngayon, I have to listen to all of those putang ina stupid shit. Mataas ang tolerance ko sa sa stress, sa pressure, sa toxicity ng mga tao. Yun ang kailangan yung matutunan, lalo na kapag hindi mo afford yung taas ng presyo ng peace of mind. Na walang katoxican sa paligid mo, pag hindi mo afford yung taas ng presyo ng peace of mind, brother, dapat matuto ka muna ng konsepto na dapat mataas ang level mo ng tolerance sa toxicity at saka sa pain. Yun muna, doon ka muna magsimula. Yan lang po, brother. Salamat, maraming salamat. Follow-up question, brother. Yan lang po, brother. Mukhang na-resolve na yung problema mo. Alam mo na, kailangan mo ngayon lumipat ng bahay. Kung hindi mo kaya lumipat ng bahay, tiisin mo. Ganun ang bagsak. Tiisin ko na lang. Matay ka, PWD, hindi ko kaya maiwanan eh. Alisin mo na yung tuhod mo dyan. I will accept that reality na Hindi, tanggapin kasama mo muna. Until such time na kaya mo nang kumuha ng nurse para sa tatay mo. Diyan ka lang muna. Pero titiisin mo muna yung toxicity ng ganyan. Kasi remember na yung mga taong may kapansanan, yung mga taong may dinaramdam o may sakit, basta in short, yung mga taong hindi okay, yung physical nila, kadalasan pati emotions nila hindi rin okay. So wala kang choice, titiisin mo talaga. Kasi pag nagjowa ka, ganun din naman yun eh. Pag ang jowa, nararamdaman mo na, magandang training ground na nga yung AirPods mo eh. Yung AirPods mo PWD, magandang training ground yan. Kasi isipin mo, kung halimbawa, pag nagjowa ka, tapos yung jowa mo magkaka-menstruation, syempre irritable yan. So ngayon, marunong ka na mag-handle kung paano yung mga irritableng tao. So, kuha ko po, brother. Maraming salamat po. okay. Thank you very much, brother. Okay, sige. Hindi po. Good morning sa'yo. Yung mga nandito, yung mga gusto umakyat sa live, yung comment bar nandito, yung katabi ng comment bar, yun yung option para umakyat sa live. Kahit ko na muna itong kanina. Ito hindi nagsasalita eh. Quiz Albert, napakatagal, wala pa rin. Okay, sige, gakat muna ako ng isa pa. Ayan, baka meron na. Quiz Albert, good morning, brother. Wala pa din. Good morning. Next na tayo. Tristan, good morning, brother. Taga saan ka? Olonga po. Olonga po. Okay, anong tanong mo? Sir, tanong ko lang sa mga nangyayari ngayon, naniniwala ba kayo na nasa huling araw na tayo? Dati pa naman yan, brother. Dati pa naman yan. Regardless if you believe that we're in the last days or not, ayusin mo na lang yung sarili mo. Yun ang pinaka-bottom line nun eh. Kasi tingnan mo, okay, sige, sa mga huling araw, ang kaalaman na ilalago. Ang mga tao ay tatakbo ng paro at parito. Di ba yun yung nakasulat na kay Daniel? Tapos ang nakasulat naman sa Kapitulo 24 ng Mateo, yung sabi, magkakadigma, di ba? Tapos magkakagera, lilindol. Kay Lucas nga may nakasulat, magkakasalot pa eh. So nakasulat na yan.
Ever since, nakasulat na yan. Simulan mo sa 24:3 ng Mateo. Basahin mo hanggang matapos yung buong kapitulo 24. Iniisa-isa yung mga nangyayari. Lilindol sa iba't ibang dako, ganun. Yung Ring of Fire ngayon lang naging ganyan ka-active yan. Ngayon lang naging ganyan ka-active mula nung nagsimula ako mabuhay. Pero ang bottom line yan, ayusin mo sarili mo. Yun naman ang pinaka-bottom line yan eh. Ayusin mo lagi ang sarili mo. Okay po. So it doesn't matter na kung nasa mga huling araw tayo o hindi, pero ayusin mo sarili mo. Pero just to add to it, yung kapitulo 3 ng unang Korinto, simulan mo sa versikulo 1, basahin mo ng buo yung kapitulo 3 ng unang Timoteo, you will understand na nasa huling araw na talaga tayo. Kasi ugali ng mga tao, inisa-isa dun eh. Mga walang turing, walang katutubong pag-ibig, walang galang, bastos, maibigin sa pera, puro sarili lang ang nasa isip, mas maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang Ngayon lang ako nakakita ng ganyang panahon ng ugali ng mga tao. Tangina diretso, yung mga bata ngayon, walang hiya. Walang hiya. Parang katulad nito ni Lexi, 'di ba? Yung mga ganyang klase ng mga tao, sige, akit kita Lexi. Tapos tingnan mo, walang option yan para iakyat. Ayan, meron siyang option para iakyat sa live. Sige. Dali Lexi, akyat. Pakita ko sa inyo kung paano bastos sa mga tao sa panahon natin ngayon. Tignan mo, pinapaakyat ko siya. Ang dami niyang comment. Type lang eh. Typing master yung mga ganyang klase ng basher eh. Ang mga bobong basher, typing master yan. Hanggang type lang yung kaya nila. Tapos pag pinapaakyat mo, hindi aakyat. Worse, aakyat yan. Tapos wala kang makita logic. Wala rin silang valid na pagtutol dun sa mga bagay na inaakyat mo. Nakita mo? Ayan tinan mo. Sige, akit ka nga Lexi. Akit ka. Tinan mo, hindi rin naman siya umaakit eh. Wala, ganyan lang yan. Ganyan lang. Mga keyboard warrior, ganyan lang yan. Ayan Panay ka payo, di ka nga maayos. Mga ganyan yung mga komento niya. Mga bulok na klase ng tao. Mga basura ng lipunan niya, mga ganyan eh. Mga basura ng lipunan, tas ang dami niya pang mga pinagsasabi kanina. Pinapaakyat mo, ayaw din namang umakyat. Magtataka ka, ayaw niyang umakyat. Ang gusto niya, type lang. Ayaw niyang umakyat, pero ayaw niya ring umalis. Yung ganyang klase ng mga tao, mga basura ng lipunan yan eh. Tignan mo, ngayon ka lang makakakita ng ganyang klase ng mga tao. Yung mga tao na wala naman talagang valid na punto. Walang valid na punto. Pero, makuda masyado. Madada masyado. Tapos pagka inakyat mo para harapan sabihin sa mukha mo, hindi nila kaya. Ganyan lang talaga. As in ganyan, masyadong maraming sinasabi, dada ng dada, type ng type. Pag inakyat mo naman sa live, hindi rin naman haharap sa iyo. Hindi niya kaya sabihin yan sa mukha ko eh. Yan lang talaga ang isa sa mga bagay na pinagmamalaki ko sa buhay eh, 'di ba? Yung konsepto na ako nilalabas ko ang mukha ko sa social media. Yung bunganga ko inilalabas ko rin sa social media. Kung gusto mong tumutol sa akin, welcome naman ako na matutulan eh. Kung mali ako, aminin ko lang na mali ako. 'Di ba? Ganun naman kasimple ang buhay eh. Pero yung ganyang klase ng mga tao na mahilig mga stigo, nakala mo perpekto yung buhay nila, mga bulok na klase ng mga taong hindi man lang kayang sabihin yung mga bagay na pinagtatype nila sa harapan kapag mismong bungangaan niya na yung sasabihin niya. Tingnan mo, walang pakinabang. Ngayon lang lumitaw yung ganyang klase ng mga tao. There was a time in the past that I remember, hindi ko makakalimutan ito, yung panahon na sa mga pilahan sa jeep at saka sa mga pilahan sa tricycle, makikita mo ang mga tao nagdedebate. Tapos makikita mo rin at the same time na meron silang mga valid na pagtutol sa isa't isa. Tapos makikita mo rin na may mga batayan sila, yung iba printed pa yung batayan, yung iba sinulat kamay, yung iba mga libro dala-dala nila sa pilahan ng tricycle. Dala-dala nila sa pilahan ng jeep. Tapos nagdedebate sila tungkol sa religion, tungkol sa politika, at tungkol sa maraming iba't ibang bagay ng buhay. Naglalaro ng chess, naglalaro ng dama habang wala pang masyadong maraming tao na sumasakay. Makikita mo eh, di ba? Pero itong ganito klase ng mga tao, yan talaga, ngayon lang ako nakakita ng ganyang klase ng mga tao. Yung tangina, puro basura ang laman ng utak. Puro basura ang laman ng utak. Walang resulta, walang kwenta, walang nangyari sa buhay, walang laman ng resume, walang pera, pero napaka-opinyonado. Napaka-opinyonado. Ang taas ng tingin sa sarili. Ang taas ng tingin sa sarili. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang klaseng mga tao. Yung mga yan, basura ng lipunan yan eh. Basura ng lipunan. Gumagawa ng fake account, ang gagawin nila, akit sila sa live ng may live, tapos magsasalita sila ng kung ano-anong kagaguhan nila dun sa live. Tapos hanggang comment lang yan. Pag inakit mo naman, hindi naman umaakit yan sa ano. Hindi umaakit yan sa live para sabihin niya ng bunganga niya mismo gamit niya.
Hindi. Wala. Takot. Bakit? Kasi pag nagsalita sila sa live, inakit mo sa live yan, matatanong sila. Tapos takot sila, baka hindi nila kayang panindigan yung mga bagay na pinagsasabi nila. Diba? Yeah, yung mga ganyang klase ng mga tao, alam mong nasa huling araw na tayo dahil dito kay Lexi eh. Yung ganyang klase ng mga tao, ng mga basura ng lipunan, ang dami niyan. Ang dami. Walang laman ng resume, walang napatunayan sa buhay, walang pangalang iniingatan, walang pera, walang kahit ano. Ang meron lang sila, bunganga lang, opinion lang nila, na hanggang type lang ang kaya nilang gawin. Yun lang, hanggang type lang. Pero hindi nila kayang umakyat para sabihin niya ng harapan. Wala, wala, basura. Lexi, papalala ko lang sa'yo, basura ka. Ulitin ko, pag bobo pa, manahimik muna. Oh? Ulitin ko, pag bobo pa, manahimik muna. Gets mo yun, Lexi? Siyempre hindi. Diba? Okay, follow-up question, brother. Yun lang po. Salamat po. Thank you, brother. Bye-bye. Ito si Lexi, nakakalimot yata siya. Nakakalimot si Lexi, no? Nakakatuwa itong mga ganitong klase ng mga tao, no? Sabi niya, manahimik ka. Nakakalimot ka yata, Lexi, na nasa akin lang mag-isa ang kapangyarihan sa sarili kong live. Nakakalimot ka na pwede kitang i-mute, pwede kitang i-block, kahit ano pwede kong gawin sa'yo at wala kang kayang gawin, Lexi. Gusto mo pakita ko sa'yo yung kapangyarihan ko, Lexi? Pakita ko sa'yo. Dali, type yes. Yes, Lexi. Yes ka, dali. Type yes. Papakita ko sa'yo kapangyarihan ko. Ayan, okay. Sige. Pakita ko sa'yo kapangyarihan ko, Lexi, ha. Flex ko lang sa'yo ng konti, ha. Mute kita 5 minutes lang. Dali, Lexi. Palag. Ay! Wala siyang kayang gawin. Buhay nga naman. Mga taon to nakakalimot eh. Nakakalimot kayo. Papasok ka sa bahay ng may bahay, tas ang gusto mo ikaw masusunod. Nagawa mo, Lexi. Brother, good morning. Taga saan ka? Taga Pasig po. Okay. Kapitbahay. May tanong nga po, ano pong ma-advise niyo sa tulad ko po? Access remove. Okay, next tayo. Papalit muna tayo ng live, ha. Tayo magpapalit ng live kasi gaya ng dati, kapag pinatulan mo ang mga basher, ikaw pa yung matatanggalan ng access sa TikTok. So papalit muna tayo ng live. Yung kabila mo ng TikTok yung gagamitin natin. Malaki talaga pakinabang kapag marami kang malaki pakinabang pag marami kang TikTok account. Ito si TikTok wala rin sa hulog eh. Ang tinatanggalan nila ng access, yung mga nagla-live. Hindi ang tinatanggalan ng access yung mga basher na bobong basher. Tangina no. Wala rin sa hulog talaga sa TikTok eh. Wala rin sa hulog eh. Pag pinatulan mo basher, tatanggalan ka ng account. Yung mga basher, okay lang na sabihin nila lahat ng gusto nila, kahit kababuyan pa, pwede nila i-comment. Palit muna tayo. Sige, magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Anyways, hindi naman tayo makakapagreklamo sa bagay na nandyan. We're just simply stating facts na wala talaga sa hulog ang TikTok. Para sa opinion ko. Yun ang fact, yung opinion ko. Yun ang opinion ko tungkol dyan. Ang dami na kagad. Okay, yung mga gusto umakit sa live, welcome kayo. Ito yung comment bar. Yung katabi lang ng comment bar, yun yung option para umakit sa live. Bakit nawala, brother? As usual, tayo na naman ay naban na naman na suspendido lang pala ang tawag doon. Suspended na naman tayo. Suspended. Anyways, sige. Hanggang dyan lang naman yung kayang gawin ng mga bobong basher na yun. Ito yung comment bar. Yung katabi lang ng comment bar, yun yung option para umakit sa live. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Magandang umaga, TikTok. Opo. Ban na naman ako sa TikTok. Suspended sa TikTok. Magandang umaga sa inyo, YouTube. So ngayon, YouTube, at least ito ngayon, nakikita ninyo ngayon kung anong totoong nangyayari. At yan talaga totoong nangyayari. Yan ang bad trip sa sa TikTok eh. Wala naman tayo magagawa, hindi naman tayo makakapagreklamo sa TikTok dahil hindi naman tayo papansinin, hindi tayo ganun kalaki. Pero kung papansinin niyo, tingnan niyo nakakainis 'yan, 'di ba? Yung may aakit na basher, kahit anong kababuyan pwedeng sabihin sa iyo. Tapos, kapag pinatulan mo, ikaw pa ngayon na mapapasama at matatanggalan ka ng access sa TikTok. Tinan mong kalokohan 'yan, 'di ba? Pero yung basher, walang nangyayari sa kanila.
Anyways, cut tayo ng bago. Kuya Jay Joaquin. Brother, good morning. Hello po. Taga saan ka? Good morning po, brother. Good morning. Coffee tayo, coffee. Kape, ito. Kape tayo, kape rin po. Nakaakyat din. No, taga saan ka? Pangasinan. Pangasinan. Pero ang ko sa Manila, sa Quiapo. Umuwi po ako ng Pangasinan kasi na-aksidente ako sa motor. Pero recovery na. Good. Okay. Ingat lang kayo sa pagmamotor kasi madalas na pagkakataon, pag nadidisgrasya ang nagmamotor, kasalanan ng nagmamotor. Ako rin nagmamotor eh. So, alam ko na karamihan ng mga disgrasya ko, kasalanan ko. Okay. Tanong mo, brother. Nag-message ako sa inyo, sa iyo, Kuya Chay, sa inyong TikTok account. Oh. Ano tanong mo, brother? Doon tayo sa tanong mo. Yun ang pakikinabangan mo at ng mga tao. Bakit po maraming sabagay common na rin ang daming ba't hindi pa rin naalis sa tao yung panghuhusga sa kapwa kahit gumawa ka ng mabuti sa kanila pakisama mo sila ng maayos once na hindi mo sila napagbigyan kung ano yung ibabato nilang salita sa'yo. Normal naman yan, brother. Kasi it's coming from a standpoint na ang psychology ng mga tao naghahanap talaga ng negatibo. Bakit naghahanap ng negatibo? Kasi for survival to happen, survival instinct ng tao yan eh. Yung konsepto na ng mga panahong caveman pa tayo, syempre, naghahanap ka ng negatibo, ang dahilan kasi pag may kumaluskos dito, alam mo na baka may hayop dyan na wala sa hulog. So naghahanap ka ngayon ng kakaiba na pattern. Naghahanap ka ng bagay na negatibo ang dahilan para manatili kang buhay. Normal yun. Pero sa panahon natin ngayon, may pakinabang pa rin naman yan para hindi ka maagrabyado ng tao. Ganun ang pakinabang nun. Ang problema nga lang, ang ginagawa ng mga tao dahil sa katamaran nila, pakiramdam nila, obligasyon ng ibang mga tao, yung bills nila, obligasyon ng ibang mga tao, yung, alam mo yun, yung shit nila, yung problema nila, parang dapat problemahin din ng iba. Alam mo, ang pinaka bottom line lang yan, simple, brother. Ayusin mo lahat ng problema mo. Tapos pag may mga tao na pinipilit isangkalan sa'yo yung problema nila, tignan mo muna kung sulit na isangkalan nila sa'yo yung problema nila. Kasi pag ang tao, alam mo, ang simpleng konsepto lang naman yan, ang tao, kapag tinanggalan mo ng responsibilidad, gagawa ng bagong responsibilidad yan, tapos isasaksak uli sa'yo. Ganyan ang problema ng maraming OFW eh. Kung di nyo napapansin, yung kuryente ng tatay nila o nanay nila o ate nila o kuya nila sa kanila iasa, yung ilaw, yung renta, yung panggatas ng ng pamangkin nila sa kanila iasa. Tapos okay, kinuha mo yung mga yon. Gagawa pa ng bagong problema yan. Magpapanggap na may sakit. Tapos isasaksak ngayon sa iyo yung problema nila. Gagawa ng bagong problema yan. Nakautang, sa iyo pababayaran. Gagawa ng bagong problema yan. Birthday daw, kailangan daw ikaw daw ang sumagot ng birthday. Yung mga ganong klase ng mga tao, toxic na yun eh. Diba? Sa'yo iniaasa lahat ng bagay. Ang simpleng konsepto lang dyan, brother, hindi ganun kakomplikado. Simpleng konsepto, wag mong akuin yung problema ng iba. Kasi gagawa uli ng bagong problema yan, isasaksak uli sa'yo yung problema nila. Lahat tayo, kanya-kanya na resolve ng problema. Every now and then, kailangan mo ng tulong. Pero kailangan magkaintindihan kung tulong ba talaga kailangan mo o sustento na ang gusto mo dahil sa kagaguhan mo, tinatamad kang magtrabaho. Ang worst niyan, masipag sila magtrabaho, inuubos lang nila lahat ng pera nila sa kapritsyo kasi umaasa silang nandiyan ka naman na susustentuhan mo sila kapag ka nabitin sila. Tama. Ganyan yung normal na nangyayari. Follow-up question, brother. Actually, yun lang po. Isa gusto ko lang sabihin na na habang nagre-recover ko sa ospital tapos sa aksidente ko. Ikaw po yung pinapanood ko, brother, kasi sobrang dami kong natututunan sa mga ayan nga yung bakit gusto ko pang umisang araw sana ng pahinga kahapon eh. Kaso nahihiya na talaga ako sa mga tao na hindi ako mapakinggan kasi alam mo yung marami kayong nagme-message sa akin sa Facebook at saka sa TikTok na hinahanap ako sa live. Tapos alam mo yung parang halos puno yung inbox ko na, Boss Chester, kailan ka magla-live? Boss Chester, alam mo may mga nagme-message pa sa akin na cancer patient po ako, stage 4, stage 3.
kailan po kayo ulit magla-live kasi kayo po yung nagiging parang lakas ng loob ko. Nahihiya na ako eh. Nahihiya ako na mawala sa paningin ng publiko eh. Nahihiya talaga ako, Alam mo yung pakiramdam na parang naging obligasyon ko na ngayon ito at okay sa akin kasi maligaya ako. Pero yung feeling na pag hindi ako nakakapag-live, may kapwa-tao ko na umaasa sa akin na parang nawawala ng gana sa buhay kapag hindi ako naririnig. And that's too much to claim. Pero hindi naman kasi claim yun eh. Nanggaling yun sa inbox ko, yun na nababasa ko galing sa inbox eh. So yun ang dahilan kung bakit kahapon dapat nakapahinga pa ako. Pero kahit voice rest ako, alam mo yung sa sobrang hiya ko na pagtingin ko sa inbox, Boss Chester, nasan ka na? Idol, nasan ka na? Idol, nasan ka na? Puta, kahit alas 12 ng tanghali, oras na ng tulog, sige, magla-live muna ako kahit ako lang mag-isa. Ayun. Baka may tanong ka pa, brother, mapagsilbihan muna kita. Gaway, Chay. Nag-turn on ng camera. Okay. Baka may tanong ka pa, baka pagsilbihan muna kita bago ka bumaba. Ano po? Actually meron akong sinave na picture niyo sa Facebook, tapos pagbalik ko ng Maynila ipapagawa ko tapos dadaling ko diyan sa'yo. Salamat brother, na appreciate kita. Salamat. Oo. Sama niyo na lang ako sa panalangin. Dadaling ko yun. Dadaling ko yun. Kasi nag-aanga mo ako dati pa kahit yung pinapanood ko yun mula pa sa para isa yung yung sa Tondo po yata yun yung parang nag-ano kayo nung yun sa Tondo. Oo. Kahapon yung isang taon nun, kahapon. May 1 kasi ako nagsimula nun. May 1 ako nagsimula. Sinakto ko ng Labor Day yun. Kasi maraming mga laborer, maraming mga ordinaryong taong bayan na naghahanap buhay ng 9 to 5, na miserable yung buhay nila, na hindi nila gusto yung trabaho nila. Sabi ko, sakto ko ng May 1. Parang regalo ko dun sa mga kapwa-tao na alam kong hirap na hirap sa buhay, na hindi naman ang dahilan ng kahirapan nila dahil, alam mo yun, less lang yung opportunity nila, kundi ang dahilan ng kahirapan nila dahil miserable talaga yung mga trabaho nila na hindi na nila gusto, tas hindi nila alam kung paano makakaalagwa sa buhay. Kumbaga naipit na. Marami kasing ganyan naramdaman ko rin yan nung panahon na nasa call center ako. Nasa BPO na lang in general. Kasi dumating sa puntong, alam mo yung sobrang laki ng sweldo ko, tapos miserable talaga yung buhay ko, na hindi ako makalipat ng ibang trabaho kasi walang trabahong kayang magbayad na kasing laki ng bayad sa akin dun sa kumpanya na yun. Tapos nararamdaman ko talagang kinakaladgad ko na yung sarili ko papasok ng trabaho. Isipin mo yung konsepto na kung ako, malaki sweldo ko dun sa dating mga hanap buhay ko, puta, sinusuka ko yung trabaho ko, tapos umiiyak talaga ako na gusto ko na talagang mamatay dahil hindi ko talaga gusto yung trabaho ko Paano pa kaya yung mga ordinaryong taong bayan na walang ibang option kundi yung pang-construction o yung kung ano may pagiging tubero nila o electrician nila, tapos hindi nila gusto yun. Tapos alam mo yung baba lang ng sweldo nila, minimum lang ang sweldo. Sabi ko pakita ko sa mga tao kung paano umalagwa mula sa wala. Mula sa piso. Nung pumunta ako sa Tondo, 1 taon na nakakaraan, 1 taon at 1 araw ang nakakaraan. Punta ako sa Tondo, tapos dun sa Tondo, pinakita ko sa mga tao na kaya namang umalagwa kahit nagbabasura ka, tapos piso lang talaga yung piso lang yung dala-dala ko nun sa Tondo. May mga basurang tao talaga ito. Mga tulad nito. Grabe yung mga comment. Tagapuna. Minsan, Pangalan niya Tagapuna. Ang tinype niya ngayon, all capital ito sabi niya, tadyakan kita dyan. Nandito ako sa Domsa Viewpoint sa Angono, Rizal. Uulitin ko, Domsa Viewpoint, Angono, Rizal. Kailan ka pupunta dito para tadyakan ako, Tagapuna? Inaakit kita sa live, hindi ka rin umaakit sa live Salamat Kuya Chay sa pag-ano ng request. Ngayon lang ako nakaano Thank you. Lang talaga ng basta nung na-accident talagang nung nagre-recover ako, kasi nakaigala ako, hindi ako makalakad. Pero ngayon nakakalakad na ako. Kaya sabi ko, uwi muna ako ng province para dito magpagaling. Kasi tahimik. Ingat ka lang sa tahimik kasi may dinaramdam ka. Baka naman mapunta ka sa depression dahil masyadong tahimik. Yan, ang laking tulong din ng mga mga video mo, mga advice and solid. Salamat brother, na appreciate kita. Thank you very much. Kaya sabi ko, pagbalik ko ng Maynila, pupunta kami ng ng girlfriend ko diyan is dadalhin ko yung ipapagawa ko na
Para personal ko ibigay. Salamat, brother. Yeah, yeah. Very much. Na-appreciate talaga ito. Sige po. Baba na po, Kuya Chay, Magaling para ka, po sa brother. iba. Opo, maraming salamat, Kuya Chay. Ingat lagi. Ingat lagi. God bless. God bless you too, kuya. Okay, hindi na nag-reply yung taga-puna. Natatadyakan daw niya ako. Tataka ako sa mga tao na to. Napakatapang mag-type nung gagawin nila, tapos wala naman talaga silang ginagawa sa tunay na buhay. Alam nyo naman kung nasan ako eh. Alam nyo kung nasan ako. Kung may gusto kayong gawin sa akin, pumunta na lang kayo rito. Brother, good morning. Taga saan ka? Hello? Brother, good morning. Taga saan ka? Oo, ikaw na yun, Daniel. Taga saan ka? Ay, ako ba yun? Oo, ikaw yun. Ako na wala, boss. Good morning. Good morning. Taga saan ka? Dito, sa ano, sa baba. Kapitbahay. Okay. Hindi ka lang, hindi ka pa umakyat Ako dito. yun. Nakita mo naka-live na ako. Wala pa namang. Umakit ako dyan. Ako yung bumabati sa'yo, nakamotor. Okay. Kada umaga. Oo, naalala na kita. Okay, sige. Ano tanong mo, brother? Nakaipon na ako ng kahit pa paano, 100K, boss. Ako yung nakabili ng rights na lupa dito sa baba, sa Kalayaan. Ang usapan sa asosasyon, magkakausugan pa daw. Kaya ang bala kong gawin doon sa pera, pampaayos ko na ng bahay namin para kahit pa paano, matinong matirahan. Kaso nagugulan ako kung dapat ba ilagay agad doon yung pera o dapat mag-ipon pa ako. Pag hindi mo alam kung ano ginagawa mo sa pera, brother, mag-ipon ka pa. Hindi mo pare alam kung ano ginagawa mo sa pera, mag-ipon ka pa. Hindi mo pare alam kung ano ginagawa mo sa pera, mag-ipon ka pa. Hindi ka magkakamali sa pag-ipon, pero lagi kang pwedeng magkamali sa paglalabas ng pera. Tingin mo, bro, yun nga gusto sana puntahan yung pera yung sa pagpapaayos ng bahay. Kasi nga sa usapan sa asosasyon, magkakausugan pa. Walang kasiguraduhan pa yung mismong pwesto. Hindi, siguraduhin mo na muna yung mismong pwesto. Pero alam mo, sa madalas na pagkakataon, sa haba ng experience ko sa squatters area, masyadong maraming sinasabi pero wala naman masyadong maraming nangyayari. Parang katulad ng mga nung mga basher kanina. Alam mong nakatira sa squatters area yun eh. Bakit? Ganyan-ganyan ang galing sa squatters area. Ang tagal kong squatter eh. Masyadong maraming sinasabi, wala namang ginagawa. Wala namang nangyayari. Pero mo, katulad nung kanina, sabi niya tatadyakan daw niya ako. All caps pa yun, tatadyakan daw ako. Tatadyakan daw ako, tapos all caps pa. O tinan mo, may ginawa ba siya? Pinapakit ko sa live, hindi rin naman umakit sa live. Tama mo? Madaling magsalita. Mahirap panindigan. To claim is one thing, to prove is another thing. Madaling mag-claim na tatadyakan mo. Tignan natin kung makalapit ka sa akin. Ganun na lang, tignan natin kung makalapit ka sa akin. Magaling pa naman akong bumasa ng body language. Yung konsepto lang na alam mong hostile yung tao, malayo pa lang alam mo na agad na hostile. So tingnan natin kung makakalapit ka sa akin. Brother? Masaya ako, nakabalik na ako sa pagla-live. Masaya ako, nakabalik na ako sa pagla-live. Kasi kaligayahan ko talaga tong pagla-live eh. Nagka-problema lang talaga nung mga nakaraan nung hindi ako masyadong nakakapagsalita ng maayos kasi nga paus ako. Kung hindi naman paus, ang sakit ng lalamunan ko. Ayoko nang dumating doon sa punto na katulad nung dati na puta na ospital ako dahil lang sa sakit ng lalamunan eh. Dumadahak ako ng dugo. Tangina na, confine ako ng 3 araw para lang sa ganun, sasaksakan lang ng antibiotic eh. Yung antibiotic naka-IV. Hindi masaya eh. Hindi ko gustong maulit yung gano'n. Isang beses lang nangyari sa akin yung pinagsisihan ko talaga ng gusto na hindi ko pinaayos yung sarili ko eh. Alam mo, Pilipinas, papaalala ko lang sa'yo, you only get to live once. Ayusin mo yung katawan mo. Importante ang katawan. Importante. Hindi yan sa konseptong natatakot ka mamatay. Pero dun yan sa konsepto na, alam mo yun, okay, sige, okay lang pala sa'yo na mamatay. Pero paano kung hindi ka papatay? Paano kung nasa ospital ka lang? Tapos ang tagal mong nasa ospital, tapos buhay ka pa, tapos ang laki ng bill mo sa ospital. Nakakainis yung ganun eh. Yung iba hindi practical eh. Oo, yung iba hindi practical eh. Kung mamamatay ka, mamamatay. Paano kung hindi ka pa mamamatay? Paano kung malalaga ka pa sa ospital lang matagal na panahon, tapos buhay ka pala, tapos nabaong ka sa utang dahil sa hospital bills mo? Hindi practical mag-isip eh. Kaya ako, ayoko talaga diretsahan na, ayokong nagkakasakit.
Ang dahilan kung bakit ayoko magkakasakit, hindi dahil takot akong mamatay, kundi dahil ayoko nung buhay pa ako, tad ako ng kung ano-anong putang inang nakasaksak sa katawan ko, tapos buhay pa ako, tapos mananatili akong buhay, tapos naubos yung pera mo dahil sa hospital bills, tapos mabubuhay ka pa ng mahaba. So ngayon, wala ka ngayong pera, napunta sa hospital bills. Follow-up question, brother. Wala na, brother. Salamat. Masaya ako, nakausap kita ngayong umaga. Thank you very much, brother. Na-appreciate kita. Salamat ng marami. Okay, next tayo. Next. Nea Rivera. Sarap nito pa. Ano yung fairness? Sarap. Good morning, sister. Taga saan ka? Akit muna tayo ng isa pa. Parang nagpa-flash pa yata siya ng toilet eh. Sister, good morning. Taga saan ka? Ito, bago lang. Wala siya. Okay, next tayo. Hello, Sir Chester. Ba't nawala yung business nyo dito sa barangay ng Maabang Parang? Nilipat ko na. Dito na kami ngayon sa Dome sa Viewpoint sa Angono Rizal. Hindi, pangit pala yung sabihin nilipat. Mas maganda doon tayo sa totoo, nalugi yun negosyo na yun. Mas maganda, ganun na lang, nalugi. Okay. Sige, flood mo pa, Tara G. Flood mo pa. Ito yung tao na sobrang taas na tingin sa sarili, yung akala mo, alam niya lahat. Flood mo pa. Nabasa ko na yung comment mo. Ano pa gusto mo ngayon? Ano gusto mo? Gusto mo umakyat sa live? Sige, akit kita sa live. Kaso walang option para iakit ka sa live eh. Diba? Mga basurang tao talaga eh. Akit ka sa live, dali. Ikaw na mismo mag-request na umakyat sa live. Ito yung comment bar, yung katabi ng comment bar. Gusto mong mapansin ka, papansin ka, diba? Puro ka komento, ito yung comment bar, yung katabi ng comment bar, yun yung option para umakyat sa live. Ngayon umakyat ka sa live, bibigyan kita ng oras. Dali. Gusto mo magpapansin? Papansinin kita. Ngayon, sige, akit ka rito. Akit ka sa live. Tinan mo, pag sinasabihan kitang umakyat sa live, hindi mo naman pala magawa. 'Di ba? Yan, nahirap sa inyo eh. Kapag kagaling-galingan ka, dunong-dunungan ka, napakasimple lang ng konsepto eh, 'di ba? Pag hindi mo alam kung ano ginagawa mo, manahimik ka. Pag hindi mo alam kung ano ginagawa mo, manahimik ka. Nagpalit pa siya ng account. Nakakatawa to. Kinapi-paste niya, tapos nagpalit siya ng account. Tapos, yung kinapi-paste niya, nagpalit siya ng account, yun pa rin yung kino-comment niya. Mr. Cute Pal. Dali. Akit ka, dali. Pwede ka naman umakit eh. Sabihin mo ngayon sa mukha ko yan. Ang tapang mo eh, di ba? Pagka matapang ka na magganyan, magtatatype ng ganyan, sabihin mo na lang sa mukha ko diretso. Di ba? Tingnan mo, hindi ka rin naman umakit sa live eh. Wala rin option para iakit ka sa live. Alam mo, papaalala ko lang sa inyo, Pilipinas, napakasimple ng konsepto. Pag nasa live ka ng ibang tao, learn courtesy. Kasi baka nakakalimutan mo, Mr. Cute Pal, baka nakakalimutan mo lang, nasa akin lang ang kapangyarihan sa sarili kong live. Pwede kitang i-mute, pwede kitang i-block. Ayan. Sintonado ka eh, sabi niya. Maghahagdan ba? Sintonado ka? Sige, papakita ko sa iyo kung ano kapangyarihan ko. Block kita 5 minutes. 5 minutes lang. Kasi mayroong option dito para i-block ka ng entire live eh. Dali, ngayon ka ngayon. Dali. Ngayon ka ngayon mangupal. Mr. Kupal ka eh, 'di ba? Pinakute mo pa, ginawa mo cute pal. Ngayon ka ngayon mangupal. Ay, naka-mute ka. Anyways, Houston, we have a problem. Ay, Good morning, brother. Taga saan ka? po ako. Malakas. Sir, nandito po ako ngayon sa Amerika. Okay. Ano tanong mo, brother? Bago lang ako mag-workout, matanong ko lang, ano po yung dapat na mindset ko pag nandito po ako? Kasi po bago pa lang po ako dito. Uuwi ka pa ba sa Pilipinas o gusto mo nang, when I say uwi as in magsasettle ka dito para mag-retire? O diyan ka na at gusto mong magpa-citizen? Kasi po nagkaroon po ng sudden kasi po bigla po kasi dumating yung papel ko, nasa kalagitnaan po ako ng pasok ko, luckily naman po natapos ko po lahat ng requirements ko including yung thesis. So uwi po ako next year para tapusin yung internship ko. Then ka-graduate po, babalik po dito. So, hindi mo na-gets yung tanong ko, brother. Ang tanong ko, kung babalik ka pa ba sa Pilipinas para mag-retire sa Pilipinas o magsasettle ka na dyan sa abroad habang buhay? Babalik pa po.
Hindi mo nagigets yung tanong ko eh. As in, uuwi ka pa ba ng Pilipinas para mag-retire sa Pilipinas nang hindi ka nababalik dyan sa abroad? Pagkatapos mo dyan sa abroad? As in, pagkatapos mo pabalik-balik dyan sa abroad, dito ka ba mag-i-stay sa Pilipinas hanggang tumanda ka at mamatay? O dyan ka sa abroad tatanda para mamatay? Dito na po siguro tatanda sa abroad. Kasi po dito po yung mga magulang ko po. Okay. O di mag-ipon ka na, tapos mag-ano ka na dyan, stabilize ka na ng ipon mo dyan sa sa abroad. Kung ganun. Ano po, may tanong lang po sana ako. Paano po yung tamang mindset po? Kasi po, dito, bago pa lang po kasi ako dito. Kung ang any tamang tips lang mindset po? dyan, Salamat tungkol saan? Tungkol sa finances ba? O tungkol sa pag-ibig? sa O finances, sa finances po, sa buhay, ganun po. Okay. In general, I will say, kung ako yung nasa ganyang kalagayan, ako yung nasa Amerika, at gusto ko na dyan habang buhay, at babalik pa rin sa Pilipinas, pero para na lang pumasyal sa Pilipinas, dyan na ako mag-e-establish ng mga hanap buhay ko. Ano man I say hanap buhay, kung ano man ang gusto mong gawin, in general, yun yung birahan mo ng gusto dyan. Tapos bombahin mo na ng gusto ang merkado habang bata ka pa. Ilan taon ka na? Opo. 23 po. 23. At 23 years old, pwede mong bombahan yan hanggang 30 eh. Tapos mag-retire ka ng 30 anyos. 7 years yun na pagtatrabaho, ang dami mong pera nun. Tapos kuha ka ng mga bahay, Airbnb mo ngayon kasi usong-uso yan dyan sa Amerika eh. Opo. Salamat po. Bombahin mo sa ganun. Tapos, yung mga magagandang zip codes ang birhan mo. Kasi uso yun dyan sa Amerika eh, yung konsepto ng zip code. Sa atin dito sa Pilipinas, hindi masyado yung konsepto ng zip code eh. And when I say zip code, ang ibig ko sabihin, yung status symbol ng pagkakaroon ng magandang zip code. Yun yung konsepto eh. Bombahan mo yung mga properties na malapit sa mga matataas ang value na zip code. Tapos dun ka ngayon magpa-Airbnb. Sa umpisa, pwede mong ang suggestion ko sa'yo dyan, parang katulad lang din ang suggestion ko rito sa Pilipinas, mag-ipon ka ng husto. So kung meron kang trabaho na nakakapagbayad sa'yo ng mahal, bombahin mo na ng gusto yun. Overtime man mo kung kailangan, pero ang importante rin at the same time, ma-promote ka para hindi masyadong maraming oras ang kailangan mong ilaan sa isang trabahong nagbabayad sa'yo ng certain amount of money na kailangan ngayon mag-overtime ka, kung kaya naman i-raise yung sweldo mo sa pamamagitan ng pagpapapromote, that's even better. Diyan sa abroad, pwede moonlighting, 2-3 trabaho kaya. 4-4 na oras lang bawat isa. Kung saan ngayon yung may pinakamalaking sweldo na palagay mo hindi masyadong toxic, doon ka ngayon pwedeng magpa-promote. Pwede. Currently, nag-work po ako as caregiver from Fridays to Sunday lang. From Fridays to Sunday po. Lahat ng ibang oras mo, bombahin mo na. Kaya tapos, hindi ko currently po ngayon nag-aanap po ako ng trabaho. Good, ayos. Hindi ko rin sinasuggest at the same time na isakripisyo mo ang tulog at saka ang kalusugan mo para dun. So bobombahin mo lahat ng oras na palagay mo sapat lang para yung konsepto lang ng kumikita ka ng tuloy-tuloy at dire-diretso Lunes hanggang Linggo. Pero dapat sapat pa rin ang tulog mo. Sapat din dapat yung kinakain mo. Opo. Then last na po na tanong, paano naman po paano niyo naman po malalaman kapag papakitaan ko lang ng kapangyarihan tong si Taraji. Makulit eh. Pina-flood niya yung comment. Ngayon, hindi ko tuloy mabasa yung ibang comment kasi ginagawa niya, tinatabunan niya yung ibang mga comment. Pakitaan lang muna kita ng kapangyarihan, Taraji dali. Suspendido ka uli. 5 minuto. Palag. Diba? Sa akin, simple. Kung gusto mong tumutol sa akin, welcome ka naman eh. Diba? Umakat ka sa live ko. Pero hindi ang gagawin mo, i-flood mo yung comment section ng komento mo na wala namang kwenta para sa mga tao, tapos tinatabunan mo yung tanong ng mga tao dahil binabasa ko rin dito. Bastos ka no, Taraji? Ganyan ka pinalaki ng magulang mo no? Bastos. Anyways, going back. Sige brother, go tuloy. Idol, paano naman po makakaiwas? Let's say, halimbawa, yan nga po, yung kagaya po ng binabanggit nyo kanina, kapag hinihingan na po kayo ng mga kung sino-sino lang po, paano nyo po malalaman kung sino po din yung totoo sa hindi? Diretso, ang pinakamadaling paraan, magbigay ka. Yan ang pinakamadaling paraan, magbigay ka. Pero dapat pag magbibigay ka, yung halaga lang na kaya mong pakawalan. Parang katulad sa akin, noong mga panahong mahirap pa ako,
Nangungutang ka, magkano inutang mo? 5,000. Para saan? Pambayad ng kuryente. Bakit lumaki ng 5,000? Kasi nag-aircon kami. Okay, sige. Nangungutang. Ito 500 piso. Hindi yan eksakto yung kailangan mo. Pero sapat yan para mapakain ng pamilya mo ngayong araw o baka umabot pa hanggang bukas. Ngayon, kung babalik pa sa akin yung 500, makakautang ka uli. Pag hindi na bumalik ang 500, alam ko na, yun lang yung presyo ng pagkakaibigan natin. Sinira mo sarili mo sa halagang 500 piso. Yun ang pinakamabilis na paraan. Eh sabihin sa'yo, syempre, iniinsulto mo ako, bla bla. O ngayon, pag alam mo na, pag nagalit, cut mo na. Ganon yun. Tangina, tinutulungan na nga kita, parang pakiramdam ko, ako pa masama sa tulong ko sa'yo dahil hindi yan eksakto yung kailangan mo. Eh hindi ko naman obligasyon na, 'di ba, sapatan yung pangangailangan mo para pautangin kita eksakto kung magkano hiniram mo. 'Di ba? Hindi ko obligasyon yung bilang tao. Hindi ko obligasyon bilang tao na kung magkano inuutang mo sa akin, eh ibigay ko sa eksakto. Hindi ganun. Papautang ko sa iyo kung ano man yung halaga na kaya ko nang pakawalan. Kasi diretsahan, karamihan ng mga nangungutang hindi na nagbabayad. In case hindi nyo napansin, karamihan sa mga nangungutang hindi na nagbabayad. So hindi naman ako para makipaghabulan pa sa iyo dahil pinautang kita, pera pala, kailangan ko pala yung pera na yun. Hindi na, papautang ko sa iyo kung ano yung perang kaya kong pakawalan. Alang-alang lang na wag mong masabing tinanggihan kita. Alang-alang, wag mong masabi na tinanggihan kita, pinagdamutan kita. Hindi kita pinagdamutan, pero hindi rin yan eksakto yung halaga na kailangan mo. Ngayon, susubukin muna kita. Tignan ko muna sandali. Baka naman kasi nangungutang ka, tas balasubas ka pala, tas kailangan mo pala, kailangan ko yung pera, ipapautang ko sa'yo, hindi mo na pala isosoli. Okay, ngayon, hindi ako lalagay sa isang posisyon na kailangan ko pa makipagabulan sa'yo. Ano ko, tanga? Pagkatapos maresolba ng problema mo, ngayon ako naman na may problema, tapos ayaw mong resolbahin ang problema ko na ikaw din ang gumawa. Utang ina. Napakaraming ganyan tao eh. Tignan mo. Type mo lang comment section. Type yes kung kasama ka ron sa mga inutangan na hindi na binayaran. Diretsahan lang. Yan, tawa. Basahin mo ngayon yung comment section. Actually, mapapatay pa din po ako. Ang dami oh. Ano? Kita mo? Tignan mo kung gaano karami yung mga tao. Yan oh. Yan mismo eksakto sinasabi ko. Paano mo ngayon malalaman kung totoo ba yung tao na nangungutang at maayos na tao pala? Hindi mo naman malalaman eh. You will never know. Maliban na makibalita ka sa maraming mga tao, hassle yun, too much time yun. Ang pinakamabilis na paraan, kung gusto mo ng maraming mga taong matitino sa paligid mo, isa-isa pautangin mo, tagli 500. Halagang 500 piso, taka na kayang-kaya mong pakawalan yan. Kayang-kaya mong pakawalan yan. Eh yung halagang 500 piso, pag pinakawalan mo ngayon, alam mo na ngayon kung magkano halaga ng pagkakaibigan ninyo. Kung sa halagang 500 piso, puta, diba, nasira siya, alam mo na. Ganon yun, ganon kasimple ang konsepto. Ngayon, malalaman mo ngayon yung presyo ng pagkakaibigan mo, ng mga kaibigan mo, depende sa kung magkano yung itinakbo nilang pera sa'yo. Okay, alam mo na ngayon, hindi ka ngayon mamomroblema. Problemado ka ba? Hindi. Bakit? Pinautang mo, yung perang kaya mo lang din pakawalan eh. Pamigay na pera na yun eh. Diba? Pero hindi ako lalagay sa isang posisyon. Tangina, kailangan ko pala yung pera, tapos kailangan kita ngayon singilin, tapos nagtatago ka na. Tangina. Hindi ako lalagay sa ganung posisyon. Hindi ako ganung katanga para ikaw yung may problema, niresolve ko yung problema mo, ngayon ako na ngayon na problema kung paano pa mababalik yung pera. Putang inang yan. yun ang sasabi ko ron. Follow-up question, brother. Yan lang sa time. Maraming salamat po. Shoutout po. Nandito po ako ngayon sa US and magwa-workout na po ako. Salamat po. Okay, sige brother. Bye-bye. Bye-bye po. Alam mo, yan nga yung kailangan nating itama sa sistema eh. Yung magwa-workout. Busy-busy naman tong katabi ko. Nag-EML eh. EML. Sige, next. RD. Good morning, brother. Taga saan ka? I'm from Zamboanga po, pero ngayon nasa Laguna po ako. Okay. Ano tanong mo? Pakilala ko. Kaya kamahan tuloy ako. Relax ka lang. Ako lang to. Babae ka ba lalaki? Babae. Okay. Akala ko lalaki. Sige. Ano tanong mo, sister? Pinapanood ko po kayo always kasi isa po din akong multi-level marketing. Okay. Nag-start ako 19 years old and right now 21 years old na ako. Okay. And ito na maganda yung multi-level marketing kasi ang dami kong natutunan. And ayun, ang tanong ko lang po is, minsan may experience kasi as entrepreneur.
pagdating sa pinansan, actually, hindi pa ako gaano ka galing pagdating doon. And, kinakabahan to. Sige lang, relax ka lang. Ako lang to. Kahit Hindi ka magkamali ka, na-idol. ayos lang yan. Walang problema ron. Ako pag nagkamali, hindi okay. Pag ikaw nagkamali, ayos lang. Nagtatanong ka lang naman eh. Ako yung sumasagot eh. Ayun. Ano ba yung magandang tips doon sa pag-handle ng pera? Like, sabi nga kanina, napanood ko yung, napakinggan ko yung sinabi kanina ni Idol, yung umakyat na nasundan ko about din sa financial. So, ang sa akin lang po is, paano ba mag-handle ng financial? Like, alam mo yung point na sinasalo mo na lahat, imbis na mapupunta sa'yo, mas pina-priority mo iba para, alam mo yun, matulungan mo din siya. Oh, kasi ganun yung tinuturo sa MLM. Tama? Yeah. Oh. Pero, Gusto mo ng diretso? kasi Ayan, maganda yung tanong mo. Yes, po. Ang tanong mo, nasa MLM ka ngayon, tapos paano magandang paraan pag-handle ng pera. Tapos ang sabi, marami ka natutunan sa MLM. Totoo naman, marami talaga matututunan sa MLM. Totoo yun. Hindi ako tututol doon, marami talaga natututunan sa MLM. Nagkakatalo na lang kung yung natutunan mo ba, tama o mali. Hindi mo pa yata nako-consider yun. Tignan mo, isipin mo yung konsepto na, nonsense daw yung sinasabi ko. Sige, akat ka rito, dali. Tingnan natin kung ano yung may sense. Nonsense yung sinasabi ko. Akat kasi. Pakitin ko lang muna to bago ko sagutin yung tanong mo. Tignan mo, ngayon kinaka-cancel mo ngayon. Diba? Pagka willing kang magkomento ng ganyan, dapat willing ka ring ipakita kung ano yung may sense. So, tinanggal niya yung option para i-akit siya sa live. Tinanggal yung option para i-akit siya sa live. Walang kwenta buong pagkatao mo. Tignan mo, may generalization na siya. Ito rin yata yung kanina eh. Sige, papakita ko rin sa iyo yung kapangyarihan ko ha. Sige, mute din kita 5 minutes. Sige, sino pa ngayon ang gustong mapakitaan ng kapangyarihan ng Chichester? Mga tao to nakakalimot talaga eh, no? Marami daw nakakapansin. Bida-bida daw. Bumalik na naman si Tara G. Mute ka ulit 5 minutes. Takina, sarap pagtripan ito mga putang ina to. Napakasarap yung pagtripan. Napakasarap yung pagtripan. Kayo lang pwedeng man-trip pag ako bawal. Dali. Bira mga bobo. Bira mga bobo. Mga taon to, nakakalimot sila na akin lang yung kapangyarihan dahil sarili kong live ito. Nakakalimot sila na pwede ko sila i-mute, pwede kita i-block, pwedeng 5 minutes lang yung mute mo, pwedeng 30 minutes yung mute mo, pwedeng ang entire live yung mute eh. Meron ditong option para may selected option pa para ilang minuto ka lang i-mute. So gagawin ko every now and then mute ka 5 minutes hanggang sa mapikong ka sa akin. Wala kang kayang gawin, Tara G. Wala kang kayang gawin. Ang sarap pagtripan nitong mga taon to. Anyways, yung pinag-uusapan natin tungkol sa MLM, ingat ka lang sa mga natututunan mo sa MLM kasi hindi lahat ng mga pinagsasabi nila totoo, tama. Marami sila sinasabi sa MLM mali eh. Tingnan mo, isipin mo lang yung konsepto na isipin mo yung konsepto na kailangan mong bagpanggap na mayaman para makakuha ka ng mga tao na magpapanggap din na mayaman, pero totoo, pare-parehas lang talaga kayong hirap sa finances. Bakit kaya hirap sa finances? Hindi naman ang dahilan yan dahil hindi kumikita. Kumikita talaga sa MLM. Totoo, kumikita talaga. May pera naman talaga sa MLM eh. Nagkakaproblema nga lang talaga dun sa konsepto na ang tinuturo kasi nila sa MLM, lahat ng pera mo ilabas mo. Bakit ilalabas? Kasi every now and then nakakaisip sila ng event para pigain kayo ng mga pera ninyo na kinita nyo galing din sa kanila. Kung hindi nyo napapansin, na ang pagsaka ng MLM, ang lupit eh. Tingnan mo, alam mo, puro papasok lang talaga sa upper management yung pera eh. So, okay. So, di gagawin mo. Kukuha ka ngayon ng maraming tao, puro downline. Yung mga downline, naalagaan mo yan. So, i-treat mo sa labas, papasyal mo yan, ikot-ikot, banding mo yan, ibabanding. Yun ang psychology niyan eh. Babanding mo sila kapag may maganda sila nagawa. Pagka pangit yung nagawa nila, babawasan mo ngayon yung oras mo sa kanila. Diba? So, ganun ang ginagawa dyan sa MLM eh. Tapos, mayat-maya, ibabanding mo yan, lalabas mo yan. So, ibig sabihin, ikaw mismo, pipilitin ka nila na ilabas mo yung pera mo na kinita mo na sa MLM papunta sa mga downline mo. Ngayon, ang malupit na parte dyan, okay lang yun, pakisama yun eh, diba? Kasi downline mo nga yung mga yan eh. Ang malupit na parte dyan, yung every now and then, nakakaisip sila ng kung ano man training, natangin ang presyo, 10,000, 20,000, 30,000, naka-join ka na sa kanila. So, ibig sabihin, nagbayad ka na, nakuha mo na yung package nila, officially member ka na, tapos yung mga trainings, pinababayaran pa sa'yo extra. Na mga upper management training daw ko na yun, blah blah shit. Na ang presyo ay 10,000, 20,000, 30,000, 50,000.
Putang ina, anyari. Akala ko baka pagka naka-join ka dyan, libre na training. Hindi pala, meron pa palang extensive na training. Putang ina. Tapos ang mahal ngayon ng presyo nun. Tapos ngayon, pupunta kayong Araneta Coliseum o sa kung saan man, mag-e-event kayo. Doon ngayon, paparangalan isa-isa. Yung mga Millionaires Club. Yung Millionaires Club na yun, millionaire by paper. Pero tignan mo laman ng bank account, butata. Ala. Ngayon, sa akin, simple lang naman ang konsepto di ba? Yung dark psychology kasi nagkakaproblema dyan sa MLM na kailangan mo mayat maya ilabas ng ilabas ang pera mo Hindi ganun yung mayaman Hindi ganun ang pagyaman Ang pagyaman, pagpaparami ng pera na nasa iyo. Hindi paglalabas ng pera sa mga trainings at seminars at kung ano-anong mga bagay na alam mo naman talagang derechahan lang, wala naman talagang pakinabang. Kasi yung mga pinagtuturo nila sa mga trainings at seminars na yun, makukuha mo rin sa YouTube yun Ang hindi mo lang makukuha sa YouTube, yung experience. Yun medyo mahirap-hirap yun kasi actual mong kailangan talaga itatawid mo talaga yung tao sa kung saan mang putang inang makipot na lubid gano'n. Kasi may ganun dyan in case lang hindi nyo alam. Kabisado ko mundo ng networking yung experience di mo makukuha. Pero yung learnings, yung sinasabi niya learnings na mga natutunan mo na ipinagpapasalamat mo ngayon sa kanila, libre lang yan, nasa YouTube lahat. Pero alam mo, hindi ko sinasuggest yung networking para matuto ka Ang sinasuggest ko, diretsahan, YouTube. Ang dami sa YouTube, mapapakinabangan. Ngayon, sasabihin mo, kailangan ng mga ma-execute. I-execute mo yung mga nakasulat sa YouTube. Diba? Ganun lang naman yan. Tignan mo, ito yung kanina. Ito, nakakatawa talaga to. Takina, ginawa niya, gumawa siyang bagong account. Tapos ngayon, binabanatan niya ako dun sa bagong account niya. Yan din yung kanina. Ngayon, ang pangalan naman niya ngayon, Karil. Talaga itong mga taon to, diskaril talaga buhay nitong mga to Okay, sige, papakita kitang kapangyarihan ko. 5 minutes, mute ka din. Pansin, nakakalimot itong mga tao na to na mas madaling mag-mute, mas madaling mag-block kaysa gumawa ng bagong account. Stupid. Taon to. Nakakatawa talaga itong mga to. Anyways, going back sa pinag-uusapan natin. Ayan, meron na namang isa pa. Mukha ko nakalagay. Ano naman to? Addict, sabi niya. Okay, mute ka din, 5 minutes. Mute ka din, 5 minutes. Okay. Ayan, sige. Sino pa gusto mapakitaan ng kapangyarihan? Tigil sila ngayon boys and girls, behave. Behave, boys and girls. Okay, so going back sa pinag-uusapan natin. Ang sikreto sa pagyaman, dapat yung kinikita mo mas malaki kaysa sa ginagastos mo. Ito yung gastos mo. Ito yung kita mo. Ito ang tawag dito, pagitan, ang tawag dito, ipon. Ipon ang tawag dyan. Pag dumami ipon mo, makakabili ka kotse, makakabili ka bahay. Yun nga, makakapag-flex ka na ng totoong bagay na sayo talaga. Pero hindi gumagana yung meron ka konting pera, tapos ilalabas mo sa grupo mo, tapos meron ka konting pera, tapos ilalabas mo para sa mga training na naisip na naman nilang bagong training na naman. Kaya kung mapapansin mo, hindi masyadong marami ang nagtatagal sa networking Bakit hindi masyadong marami? Kasi pag tumagal ka dyan ng 2 taon, 3 taon, naka 5 taon ka na dyan, marirealize mo ngayon, tangina, panluloko pala ng kapwa itong ginagawa natin. Bakit? Lahat tayo, walang pera, nagsisipagpanggap na mayaman, picture-picture sa kotse ng kung sino man, picture-picture sa bundle ng pera ng kung sino man, tapos ipopost ngayon natin sa Facebook yung kunyari sa atin. Tapos anong ginagawa natin? Naghahanap pa tayo ng iba pang mga tao na magpapanggap din na mayaman para makakuha din sila ng mga downline. Pero, totoo ba talaga may pera tayo? Minsan oo, madalas hindi. Yun ang trouble ngayon sa MLM. Kaya nga sinasabi ko nga sa inyo, mga nasa MLM, yung mga ibang nagsasabi na natututo kayo dyan, talagang matututo ka talaga ng maraming iba't ibang mga bagay. Nagkakatalo na lang yan kung natutunan mo ba tama o mali. Diba? Nagkakatalo yan kung tama o mali yung bagay na natutunan mo. E tinan mo, katulad dun, sa MLM kasi in general, papaglalabasin ka talaga nila ng pera na para bang ang paraan para yumaman, maglabas ka ng maraming pera. Hindi ganun ang paraan para yumaman. Hindi ganun. Ang sikreto para umusad ka pagdating sa finances, dapat yung kinikita mo mas malaki kaysa sa ginagastos mo. Ganun kasimple ang konsepto. Ito yung kinikita mo, ito yung ginagastos mo, ito dapat dumadami to at dapat lumalaki ang gap niyan paglipas ng panahon. Ito yung kinikita mo, ito yung ginagastos mo. O ngayon, alam mo na, itong buong bulto ng pera, ang tawag dyan ipon. O ngayon, tumagal ang panahon. Ngaangat pa ngayon yan. O ngayon, itong bulto na to, ang tawag dito ipon. Pag yung ipon mo, dumami ng dumami, tas lahat ng pinagkakagasusan mo, puro pagkakakitaan lang din at the same time, lumalaki ngayon yung gap niyan. Pag lumaki na yung gap, itong bulto ng pera na to, ang tawag dito ipon, makakabili ka ngayon ng totoong kotseng, talagang totoong sayo talaga. Hindi mo na magkailangan mag-flex ng kotseng, hindi iyo.
Yan ang sikreto ron. So hindi tama yung sinasabi ng maraming mga networker na kailangan labas ng labas ang pera mo, labas ang pera mo. Tapos ang daming masyadong information. Yun napapansin mo sa networking eh. Yung isang buong industriya na yun, puno-puno ng panloloko ng kapwa-tao eh. Ingatan nyo lang sarili nyo dyan, maraming matututunan dyan. Magkakaroon ka rin ng mga totoong skill dyan, kung paano magbenta, kung paano mag-handle ng grupo. Magkakaroon ka talaga ng totoong skill dyan. Pero pagdating sa pag-handle ng finances, tangina magkakaproblema ka dyan. Kasi diretsahan, yung mga kayo, mga networker, kayong mga networker, kayo. Pero yung nasa ibabaw ninyo, hindi naman networker yun eh, may-ari ng kumpanya. In case lang hindi nyo napansin, yung may-ari ng kumpanya, hindi networker yun, supplier yun, ano ka? Nagsusupply ng produkto sa mga networker na kayong lahat yun. Sa umpisa, networker sila. Pero paglipas ng panahon, tangina, ang binobombahan na nila, supplyan kayong lahat. Kasi kayo na yung mga networker. Sila, hindi na, supplier na sila. At ang daming ganyan. Ito nga, nabibigay nga sila ng mga pangalan sa comment section ko. Yung buong industriya may diferensya talaga yan eh. Kasi dyan sa industriya na yan, hindi mo na ngayon alam kung nasan ba talaga yung boundary ng tama at saka mali. Yun ang mapapansin mo eh. Vague, malabo masyado yung boundary na, ito tama, ito mali. Pag itong boundary na to, pag nag-cross ka dito, mali na yung ginagawa mo. Eto na mo, katulad no, isipin mo yung konsepto na kailangan mo ngayon mag-picture sa kotseng hindi iyo. Tapos, kailangan mo ring mag-picture sa bundle ng perang hindi iyo. Tapos kailangan mo ring magpicture sa isang cheque na nakapangalan sa'yo na hindi mo naman ma-e-encash. Technically nandito na sa ilalim yan eh. Mali na yun eh. Bakit? Panluloko na ng kapwa-tao yan eh. Yung sabihin mong payayamanin kita, bigay mo sa akin pera mo, payayamanin kita. Yung iba nga, takin na mas malala pa eh. Yung pang-tuition fee mo, ipang-business mo na lang. Ganun yung sinasabi nila eh. Pinapatigil nila sa pag-aaral yung mga estudyante, pinapatigil nila sa pagtatrabaho yung mga empleyado, pinapag-full-time nila kahit wala pa sa lugar. Dumadami basher ngayon patigilin nga muna natin to sa kabuuan ng live. Dali. Gusto mo mas mabigat pa na kapangyarihan ko? Dali, tara G. Palag. Dumadami. Palag. Entire live natin i-mute yung mga yan. Iba, ginagamit pa yung mukha ko. Screenshot nila yung mukha ko eh. Nakanguso na ganun eh. Palag, dali, palag. Palag mga bobo. Nakakalimot tong mga tao na to. Nagpupumilit sumaksak sa live ko para mabasa yung komento nila. Nababasa naman ang komento mo eh. Huwag mo lang pa-flood. Kahit basher ka pa, huwag mo lang pa-flood. Otherwise, sa makukuha mo, ito Ganun lang naman yun eh. Welcome ka rito kahit basher ka. Huwag mo lang pa-flood. Bakit? Binabasa ko komento ng mga tao eh. Tapos yung ibang mga tao nagbabasa rin ng komento. Ngayon pa-flood mo, tapos kukunin mo attention para sa'yo lang, tapos wala namang pakinabang doon sa comment mo. Ganun lang naman kasimple yun eh. Dapat, you have to make sure na may pakinabang muna sa'yo. Diba? May pakinabang dapat ang tao sa'yo. Pag binasa comment mo, dapat ka pakinabang. Walang pakinabang yung comment mo, fina-flood mo lang. Tapos yung mga taong gusto magbasa ng komento ng ibang tao, di nila mabasa yung komento ng ibang tao dahil puro sayo na lang. Tapos ang haba-haba mo mag-comment, naka all caps ka pa. Tapos wala namang pakinabang, comment mo lang talaga yun. Wala namang tanong dun. Ang mabibigay ko lang sa'yo, kantit. Bobo ang putang ina, nakakalimot tong mga tao na to na sa akin lang kapangyarihan sa sarili kong live. Takin na live ko to eh. Di mag-live ka na sarili mo, tapos dun mo ako paakitin. Kung aakit ako sa'yo. Bobo ang putang ina mga taon to. Anyways, yun ang sagot ko ron, sister. Nakuha mo yan? Yes po. Yun. Pag-aralan mo yung pag-handle ng finances na yung kinikita mo dapat mas malaki kaysa sa ginagastos mo. Tapos learn the difference between right and wrong. Pag nakuha mo yung konsepto na yun, aalagwa ka. Kahit sa networking, may pera dyan sa networking. Yun nga lang talaga, ang trouble mo lang talaga dyan, yung pinipilit kasi nilang papaglabasin ka ng pera, mayat maya. Tapos para bang ang asim kapag hindi ka naglabas ng pera. Tapos parang pakiramdam mo, yung pakitungo sa'yo, nawawala kapag hindi ka naglalabas ng pera. Yun ang trouble mo lang dyan. Pero other than that, palagay ko marami naman talaga matututunan sa networking. Maraming kapaki-pakinabang na matututunan sa networking. Galingan mo lang sa buhay, tropa. Yes po. Thank you po. Bye-bye. Have a nice day.